Meron daw proposed trade ditong San Miguel at Terra Firma pero mukhang babaguhin daw ng PBA. Dahil medyo masyado raw, sabihin natin, kinakailangan daw gawing mas medyo parehas. Mukhang ang ino-offer daw ngayon ng San Miguel Beer ay ite-trade nila itong si Chris Miller para dito sa rights ni Christian Standhardinger pero mukhang tinanggihan daw ng PBA yan. So mukhang binago na ng SMB yung kanilang i-offer dito sa Terra Firma. Ang mangyayari daw, kukunin ng San Miguel Beer itong si Jeric Ahanmisi kapalit nitong si Chris Miller. Parang ganyan na lang daw magiging exchange nila. Plus, masasama din daw dun sa possible trade ng SMB itong si Jeron Teng. So, Jeron Teng at Chris Miller for Jeric Ahanmisi at meron pang masasama mula sa Reynolds sa Terra Firma. Baka yung second round draft pick nila. Kasi yung first round draft pick nasa Hinebra na yan eh. So, Jeric Ahanmisi, second round draft pick kapalit ni Chris Miller at ni Jeron Teng. Sa ngayon kasi parang ito si Jeric Ahanmisi parang insurance yan ng San Miguel na meron pa silang scorer na malalating dito sa lineup nila dahil syempre 38 years old na itong si Marshall Lassiter. So mukhang ang balak talaga ng SMB ay kunin na itong si Jeric Ahanmisi dahil nakita naman natin kung gaano to kahusay maglaro dito sa Terra Firma Jeep. Kung sakasakali nga na to si Jeric Ahanmisi ay makuha ng San Miguel, magkakaroon sila ng isa pang elite scorer na may dadagdag dito sa lineup nila. Kaya nga magiging good news to para sa San Miguel kung sakasakali na maaprobahan sa wakas ng PBA Trade Committee yan. Dito asahan natin na itong ang kung makuha ng San Miguel Beer si Jeric Ahanmisi, magiging malaki ang role niyan dito sa San Miguel. Dahil kinoconsider natin na isa yan dun sa mga top scorers ngayon sa liga. At lalong dadamay yung mga 3-point scorers ni Coach Leo Austria kapag yan ay napunta na dito sa SMB. Ang isa pang team ngayon na nagre-ready, na gumawa ng malaking trade ay itong TNT Tropang 5G. Dahil nga itong si Ronde Hollis Jefferson hindi makapaglalaro dito sa Commissioner's Cup. So ang mangyayari na lang daw ngayon, kunin nila itong si Cedric Bearfield mula dito sa Blackwater. Plus, baka sa Commissioner's Cup ang kunin nilang import dyan ay itong si Terrence Jones. Parang yan daw ang binabalak ngayon ng tropa. Kung sakasakali, magandang balita yan para dito sa TNT dahil alam naman natin kung ano ang kayang gawin ni Terrence Jones. Nadala niya sa finals ng tropa. Yun nga lang natalo sila dun sa San Miguel dahil ang import ng San Miguel si Chris Macolo. Pero in fairness, maganda nilaro talaga ni Terrence Jones. So pwedeng-pwede na si Terrence Jones ang nandito sa TNT at siyang magdadala sa finals dito sa kanilang lineup kung sakasakali. Kaya nga maganda to para sa tropa. Kung sakasakali naman at makuha nga nila si Terrence Jones, abay magandang addition yan. Pero itong kay Bearfield, yan ang matindi. Lalo na pagdating sa Philippine Cup kung saan walang import. Dahil magkakaroon ka ng Bearfield at Jordan Heading na kombinasyon. Pagdating doon sa pwedeng ipalit ito kay Bearfield, nandyan naman itong si Kim Aurin at isang first round draft pick. Malamang yan ang ibigay ng tropa para dito kay Bearfield. At yan din ang dahilan kung ba't nakikita natin na kahit na na-injure ito si RHJ, maganda pa rin ang magiging tsansa ng TNT pagdating dito sa pagpapanalo ng mga kampyonato. Kinakailangan lamang talaga na siyempre makuha nila kaagad-agad itong si Terrence Jones at gumawa sila ng paraan para masiguro na yung iba pa ng mga players ay maging mas ready na mag-contribute. At siyempre, nasanay na sila na si RHJ ay palaging nandyan. So kung wala itong si RHJ ngayon, period of adjustment yan kaagad-agad sa TNT Tropang 5G. At pati na rin kay Coach Chot Reyes dahil siyempre dati nakasalalay lahat sila dito kay RHJ kapag Commissioner's Cup at Governor's Cup.